Kumonti ang produksyon at lumiit din ang mga itlog na binebenta sa palengke. Nawawalan daw kasi ng gana kumain ng mga manok dahil sa sobrang init. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Kahit sagana sa patuka, wala namang ganang kumain ang mga manok sa poultry farm na ito sa Santa Maria, Bulacan. Hinihingal rin at tila nang hihina ang mga alaga. Apektado ang mga manok na matinding init ng panahon. Kasi nauubos ngayon mahina na yun. Mahina rin kumain yung mga manok. Kaya ngayon kaya kami nalulugi. Mahina kumain ng manok namin. Hindi namin nababawi yung gastos namin. Malaki ang epekto sa produksyon kapag nawawala ng gana kumain ng mga manok. Una, nababawasan ang dami ng itlog na napoproduce nila. At kung meron man, karamihan maliliit yung size. Dito nga sa poultry farm na ito, karamihan sa nakuha nilang itlog ngayon, ganito na lang yung size. Small ito kung tawagin sa mga palengke. Malayong malayo sa dating nakukuha nila na puro large. Dahil dyan, pahirapan ang pagkuha ng malalaking itlog. Sa pagkuha namin ng itlog, nahirapan kami dun sa mga malalaki. Simula jumbo, XL. Yung large, mayroon pang nagsusupply. Nag-uubusan talaga. Kaya napapansin nyo, wala kaming jumbo. Pero sa ngayon, wala pang problema sa supply ng itlog. Bumaba kasi ang konsumo o demand. Kaya nga bumaba ng piso ang presyuhan sa ilang palengke. Pero kung magtatagal ang mainit na panahon, baka doon magkaroon ng kakapusan. Lalo kung tumigil ang ilan mag-alaga ng manok dahil sa pagkalugi. So based on history, usually ang pinakamainit April, May, sana lang po wag na pong mas uminit pa, no? Sana mag-maintain na lang po dito. Tumataas din po yung ating cases ng heat stroke. Tumataas po yung mortalities ng ating mga alagang manok. Yung pagbaba ng egg production is nasa 2 to 5%. Kung nagmura ang itlog, tumaas naman ang presyo ng baboy. Pumapalo na yan sa 330 hanggang 420 pesos kada kilo. Ang mainit na panahon din ang sinisisi ng ilang dealer. Naantala ang pagbenta nila kasi mabagal ang kanilang paglaki. Kasi mainit. Inaalam na ng Department of Agriculture ang dahilan ng taas presyo sa baboy. Pero higit sa mainit na panahon, mas malamang daw na African swine fever ang sanhi ng problema sa produksyon. Sa kabuuan, halos 4 na bilyong piso ng kabuuang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.